So yun yung yun yung nangyari sa aming yung bilang magka-nobyo, nobya, parang ganyan. So umabot kami ng 5 years sa aming relasyon. Pero ito pa yung condition ko bago sinagot ko yung lalaki. So first boyfriend mo rin First boyfriend mo? Unang boyfriend? Oo, unang boyfriend. Ay, may nauna akong boyfriend. Kaya frustrated ako kasi siya, yung una kong boyfriend. Seryoso talaga ako noon. Pero siya yung parang, yun? Parang inipit ng babae. Kaya napilitan siyang magpakasal. Na-corner. Napikot. Napikot. Parang ganyan. Napikot. Kaya frustrated ako noon. Kaya dumating itong isang lalaki, kaya yung parang hate ko lahat ang mga lalaki kasi biktima ako ng frustration, parang ganyan. Pero sabi niya, sige lang, mag-recover ka lang. Tutulong lang ako na para maka-recover ka. Pero syempre, yung lalaki na yung nobyo ko, yung galit ko sa kanya, yung yung pagkatao niya. Kasi yung una? Oo, hindi, yung isa, ito yung ngayon. pangalawa. Yung galit ko sa kanya, kasi ang daming istorya sa paligid, yung bad, kung baga pa, yung sinasabi ng mga kabataan, bad chat, parang ganyan. Na ang ganda-ganda ng reputasyon mo bilang siyempre, ako religious yung, ka religyoso, leader ng simbahan, parang ganyan, leader ng simbahan namin. Bakit yun yung pinili mo, sabi ko. Sabi ko sa mga leaders na kasama ko, pinili ko ito dahil may gusto akong baguhin sa kanya. So yun, parang ganyan. Maliban sa sa ganyan na kondisyon, nag-decide kami na mag-asawa at hindi sumang-ayon yung aking mga magulang. Yun. Oh, yun, ang malaki yun. Hindi talaga sila agree sa kanya na magiging mapangasawa ko. Dahil yung background niya talaga. Kasi yung background. At saka yung magulang ko at mga kapatid ko, puro lahat kami ay reliyoso. Bakit yun yung ipapangasawa ko? Ano yung iharap sa buong barangay? Kasi kami, yung parang nasikat na din dahil puro mga aktibo sa simbahan, parang ganyan. Sabi ko sa kanila, hindi naman natin mailagay ang tao sa isang kahon. Sabi ko sa magulang ko at sa mga kapatid, hindi natin dapat husgahan ang tao, sabi ko. May pagbabago din ng tao. So yun yung ginagawa ko, paano siya maging magbagong buhay, parang ganyan, paano maging matino, so parang ganyan, sa pamamagitan ng kanyang gusto sa akin. Kasi siya yung mas malaking porsyento na may gusto sa akin. Pero talagang sige, tuloy ate. Yun yung hinawakan ko. Kasi mula pa wala akong gusto sa kanya. Pero noong palagi siyang bumibisita sa akin, ulan, init, putik, parang ganyan. Sabi ko, may apat na pakiramdam na nakita ko. Kung wala siya, naghahanap ako, parang ganyan. Parang kung hindi siya bumibisita. Kasi yung pattern niya, parang nasanay na ako, yung pattern niya sa pagbibisita. Yun yung nakapagpagaan ng aking loob. Parang, yung palagi niyang pagbibisita. Dinadalhan niya ako ng prutas, parang itlog ng manok, parang ganyan. At saka root crops, yung mga kamote, parang ganyan. Okay Oo. Parang namamanhik. At saka yung magulang ko, lalo na yung nanay ko, yun yung very conservative. Conservative talaga yun. Lumad na, naging lumad. Christian. At saka yung Catholic na, parang ganyan. Kasi hindi nila gusto yung klaseng pagkatao. Parang reject sa kanila. Parang prutas na reject, hindi na mabulang, parang ganyan. Pero hindi ko sila pinapansin yung mga magulang ko. Ini-entertain ko yung tao, parang ganyan. So yun yung pakiramdam ko. Parang naghahanap na ako, saan na
pala yung isang So, lalaki. true love yun. na talaga, true love. Pangalawa, naawa na ako sa kanya. Kasi yung sakripisyo niya. Mm. Oo, pangalawang pakiramdam ko, yung feelings ko, parang ganyan. Pangatlo, iniisip ko na kawawa naman itong tao, nagsasakripisyo. At saka, hindi lang akong babae sa buong barangay. Orang ganyan. Mm. At saka, hindi rin lang, kasi yun, wapong tao yung asawa ko. Okay, Oo, sige. parang ganyan. Matanggad, sir, parang ganyan, maputi. Mm. So, ganyan. So, yun yung na-realize ko na, itong pakiramdam ko? Naghahanap, naawa, at saka yung parang patungong magdesisyon ako. Mm. So, kaya nagdesisyon ako, sinagot ko siya. Sa ilalim ng mga kondisyones. Mm. Parang ganyan. Sabi ko sa kanya, ito yung status ko ngayon. Hindi ko gusto na manatili dito sa aming pamilya at saka palagi lang yung sumasaka ng lupa. May gusto ako na yung parang kasi bata pa ako yung parang siyempre yung ugali ng teenagers ay palaging pumapasyal, parang ganyan. Gusto mong lumabas ng barangay na? lumabas ng barangay. Kaya sa panahong iyon, tinanggap ko yung naging naging district leader ako. So malaki na medyo malawak na yung kinikilusan ko sa simbahan. Mm. Hindi lang isang simbahan, isang barangay, kundi 10 barangay na. So yung papel ko ay pupunta sa ibang mga barangay na nasasakupan ng isang district. Mm. Kaya nakikita ng buong leaders ng simbahan sa buong Makilala ay ako yung pipiliin nila na maging hahawak ng mga lahat ng leaders ng bawat barangay. So yun yung tinatawag. Religious leaders lang? Hindi, yung mga, kasi yung bawat simbahan ay may mga chairman, may mga secretaries, may mga family groupings din na mga under sa kanila. Yun yung yun yung pamumunuan ko, parang ganyan. Sa buong parokya na yan. So tinatawag ako nila na lay leadership coordinator. Mga lay ko yun, mga lay. So parang ganyan. Yung mga kaabag, yung tinatawag na kaabag, yung nagbibigay ng hostia panahon ng pagsimba sa bawat barangay. Yun yung nasasakupan ko. So Lumaki na talaga yon. Ano na yon? Malaki na yun. Malaki na. Buong barangay. 38 barangays na ng buong Makilala. So isang munisipyo na. So, siyempre, yung reputasyon ko, talaga yung mga leaders, ganyan. Pero hindi naging liability yung nobyo ko. Nobyo mo? Yung nobyo ko, sumusuporta yun, sir. Hindi, nagbago na ba siya noon? Nagbago na talaga. Talagang At saka binibisita niya ako sa simbahan, parang ganyan. Kasi may dorm kami sa simbahan dito. Binibisita niya ako palagi, every Sunday, parang ganyan. Kinukupusta niya ako, kumusta ka na, parang ganyan. Sabi ko sa kanya, okay lang. Kumusta ka? Nagbabaitan ka na? Sabi ko sa kanya. Aktibo ka din doon sa ating barangay, parang ganyan. Minumonitor ko kasi siya, kung kumusta siya. Siyempre, sabi niya, every Sunday, nagsumisimba ako. At kinukumbinsi ko din yung mga kapatid ko. Sinasama ko para magsimba, parang ganyan. So, at saka yung mga barkada niya, sabi niya, magsimba tayo kasi panahon natin ito kasi mga pa tayo, mga teenagers, parang ganyan, sabi niya. So yun yung nasisiyahan ako doon na may nabago kang tao. May nabago akong tao, parang ganyan. Hanggang sa nag-decide kami na magbuo ng pamilya, mag-asawa, parang ganyan. Yung kasal namin, kami talaga yung nagdisenyo. Simpleng kasal dito sa Makilala. At saka, enjoy na enjoy yung mga sponsors namin. Sabi ng isang sponsor, Nurse, inano mo pa talaga itong asawa mo? Yung parang hinaras ng kutsilyo. Sabi nila. Kumbaga, pinikot. Pinikot pa daw. Sabi ko, hindi. Tanungin mo sa kanya, sabi ko. Parang ganyan, sir. So
habang yung pagkatapos ng kasal namin, kasi aktivista na ako, yung aktibo ako sa simbahan. Right. Hindi, aktibo, pero wala ka pang ibang issues. Wala issues, oo. Pero may 1980s hanggang 1990s, yung simbahan sumasali sa mga rally. Mga issues, yung issues ng mga injustices, walang lupa, ang mga lumads, parang ganyan. So, nag-invite yung simbahan. Siyempre, leader ako ng simbahan. Yun pala. Oo. Yun pala yung Oo. na. Leader ako ng simbahan at mula pa sa loob ng pamilya ko, may may tanong na ako. Parang ganyan. So, sabi ng parokya, sabi na may rally tayo, ganito, ito yung gawin ninyo, yung mga miyembro ng GKK, so quota by quota per barangay 50 parang ganyan. Saka magpalabas tayo ng 2,000 parang ganyan. So Na mag-rally. na mag-attend ng rally. Which is marami-rami na yun. Nasa bayan na makilala. Oo, marami na yun. At saka dagdagan pa ng ibang mga parokya. So, diyan talaga kami sa Kidapawan magra-rally, parang ganyan. Oo. Kasali din ng mga ilang pari, parang ganyan. Rally lang, parang ganyan. Dadalo lang ng rally. Siyempre, ako, mula sa pagkamulat ko, yung leadership ugali ng leadership, kaya kong mag-mobilize ng mga tao. Siyempre, at saka yung modeling parang idol, parang ganyan. Leader ka eh. Leader. Servant leader. Parang ganyan. Naging leader at saka talagang susunod talaga yung mga membro. So ganyan. At saka, siyempre, yung kasagsagan ng pagka-aktivista ko, yung pag-attend ko ng mga rally, wala pang wala pang issue na yung sino yung magpapaintindi sa akin. Wala pa yun. So, purong-puro pa to. Purong-puro ka pa na lang. Obligasyon ng simbahan na mag-participate dahil issue ng taong bayan ito, suportahan natin dahil ito yung sinasabi ng Panginoon, parang ganyan. So, yun lang talaga ang yung interest ko. At saka siyempre sa edad ko na bata pa, yung masaya yung pakikipag yung energy mo. yung energy. Parang na-explore ba? Parang ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, dito sa karelasyon ko. Hindi, asawa mo na siya noon, di ba? 1993 kami nag-asawa. So, ganyan. Sabi ko sa kanya, ano yung position mo? Ito na yung status ko. Kasi, sa hindi pa tayo magkarelasyon, yung magnobyo pa tayo, ay ganito na ako. Yung palaging lumalabas ng bahay, parang ganyan. Oo, ganito na ako. Ano yung position mo? Ano yung point of view mo? Kasi mag-asawa na. Siyempre, may anak, parang ganyan. Sabi niya, ituloy mo yung kapasidad mo, yung skills mo na pagsusulat. Okay. Sabi ng asawa ko yan, ituloy mo yung pag-leader mo, pag-leader kasi idol kita. Ganon. Ina-idol kita. Ina-idol niya talaga ako, mulat dalaga pa ako. Kasi ako yung nagturo sa kanya paano maging matino. So ganyan. Kung ibig sabihin, yung nakastablish tayo ng public relation. Mas lampas pa, siyempre. So, ganyan. So, yun yung sinabi niya. Ikatatlo, sabi niya, kung may mga anak tayo, hindi yun barrier, kumbaga pa. Yung hindi barrier, hindi yan balakid. Hindi balakid. Hindi balakid sa ating pamilya bilang mag-asawa. Nagawin mo pa rin yung gusto mo. Oo. Kasi ako yung magbabantay ng bata habang ikaw ay lumalabas dito sa bahay para atubagin yung trabaho mo. Ganon. Yun yung... Diba, saan nanggagaling yung kanyang mga ganon na yung pananaw na ganon na... Kasi sabi niya, hindi ko gusto kasi na ikaw palagi kong dadalhin doon sa sakahan. Hindi ko gusto na ikaw yung magsasaka. Ako yung sa farm, sabi niya, ikaw yung magtatrabaho kung gusto mo. Kasi linya mo yan. Mulat dalaga ka pa, sabi niya.
So yun yung hinahawakan ko. Walang ano yun, walang pirmahan na agreement. Yun yung hinahawakan ko. At tinupad niya yun. Oh. Kasi siyempre, pagkatapos ng panganganak ko, 1 buwan, iwan ko na yan sa kanya. Kaya, Tanggap na tanggap niya. tanggap niya yan. Kaya saludo ako sa kanya. Sabi ko, saludo ako sa iyo. Harap-harapan kong sinabi yan sa kanya. Kasi kahit ako mismo medyo amazed na ganun yung pananaw din niya na palayain ka lang gawin yung talagang yung niliberate ka niya na. Parang ganyan na, sige gawin mo yung gusto mo. Kasi nakita niya, yung mataas na saludo niya sa akin, compare sa mga ibang asawa, parang ganyan ba? I-compare sa mga ibang asawa, parang ganyan. Yung trust. Yung malalim na trust niya sa akin. Yun yung nagtulak sa kanya na pabayaan niya ako na magpatuloy sa aking trabaho. Parang ganyan. Dahil witnessan niya, nasaksihan niya na ako yung siyempre, hindi man ako, siyempre, kung dalaga pa, kung sa Bisaya, yung kiat, kung magaba, parang ganyan. Hindi niya nakita sa akin. Talagang seryoso at saka mature, parang ganyan. Sabi niya, sige, patuloy. Yung naniniwala ako sa iyo na magampan mo yan sa, bilang responsableng asawa, parang yun yung sinasabi niya. So, kaya, kampante din ako na magkilos, magtrabaho, maggawa sa mga gawain sa simbahan, parang ganyan. Siya yung talaga sa house band ang tawag ngayon. House band. Yun yung tinatawag niya, expression niya. Sige lang, ako kasi yung inatay. Inaatay. So parang ganyan. So siyempre may farm pa. At saka yung yung feeling ng isang ina doon sa isang anak, hindi ko yan masyadong naranasan. Yung pag-aalaga ng isang anak, hindi ko yun naranasan. Kasi sa 1 buwan, 2 araw lang ako makauwi ng bahay. Hindi, nang kabisihan mo noon? Ay, siyempre organizer ako. Palaging full-time ako sa simbahan. Pero ganon pala ka-busy. Busy. Kasi may mga programs ang simbahan, minumonitor namin yan. Hanggang dito sa sentro, patungo doon sa, everyday, kami, pupunta sa mga areas. Ganon, yung intensity pala. Intense talaga yung, palagi akong lumalabas sa bahay. Kaya, mabuti na lang kung sa 1 buwan makauwi ako 2 araw. Parang ganyan. So, sino yung full-time na nag-aalaga? Kung sa porsyento pa, sabi ko sa kanya, sa 100% na pag-aalaga ng anak, 5% lang sa akin. Wow. Yan talaga. Kasi yun yung kontrata namin. Kasi binigyan niya ako ng kumbaga pa kalayaan na magkilos. Sinuwerte siya sa'yo na nabago mo siya, pero sinuwerte ka rin niya na pinalaya ka niya na gusto mo. Parang pang-pelikula itong mga... vice versa yan. At saka, talagang siya, yung masinop talaga siya bilang ina at tatay. Parang ganyan. Homebody talaga siya. Sa paglinis ng bahay, paglinis ng anak, yung pag-alaga ng anak namin, mas pa ako. Yung parang rugged. Pero siya, yun. Talaga, At saka sa panahon ng pag-immunize, immunize ng bata kasi i-immunize yung bata. Baka hindi mo nga nagawa yun. Hindi ko yun nagawa. Siya yung dumadala sa health center, doon sa center namin. Kinakarga ng yung duya ng bata, yung malong. Sabi ko, malong gamitin mo. Saka may kabayo kami, karga niya sakay niya sa kabayo, saka ganyan. Sabi ng mga ina, yun yung nabago ko din sa baryo. Sa mga ina at tatay. Dahil sabi ng midwife, saan pala ang nanay nito? Sabi ng asawa ko, doon sa trabaho. Bakit ikaw?
Ano pala? Bakit ang tatay wala bang karapatan na magkarga ng bata, pupunta sa health center, sabi, parang ganyan. Sabi ng mga nanay, ay, pwede pala ang mga asawa natin na sila yung maghatid dito sa anak, parang ganyan. Kasi, tingnan mo ang asawa ni Norma. Asawa ni Norma, parang ganyan. So, yun yung ano. At saka, ina-idol din ng mga komunidad ang asawa ko. Habang wala ako sa aming bahay. Dahil, yung nag-aaral na yung anak ko, yung preschool, yung kinder, parang ganyan. Inati yan sa school, tapos pag time ng mga yung recess, kumbaga pa, inati dan ng mga pagkain, saging, kamote, sabi ng mga kapitbahay. Buti pa yung asawa ni Norma. Talagang inaalagaan yung anak, hinati dan ng mga pagkain na ganito, ganyan. Hanggang nag-high school ang mga anak ko. Ganon, actually, ang tagal din. Ang tagal din na inatay siya. Oo, tagal. Hanggang namatay siya. So yun yung yun yung may isa pa. Mamaya ikukwento ko yung sa pagdadalo ko ng mga activities sa internet. Next round na yun. Next round. Pero isisingit ko lang ito. One time na nagkasakit siya. Kasi nagkasakit siya 2013. Hindi kasi siya advance na nagsabi sa akin. Akala ko okay lang siya. Pero may na pala siya yung may cancer? Yung observation niya sa kanyang pangangatawan ay yung mahirapan na siya magbawas. Sabi niya, talagang magpa-check up na ako dahil hindi ko nakakaya, sabi niya. Sabi ko sa kanya, na ano ka pala? Sabi niya, may nararamdaman ako sa aking katawan, parang ganyan. So sabi ko, sige, magpa-check up tayo. Nung nagpa-check up kami sa kanya, sabi ng doktor, kasi sinabi niya yung yung nararamdam niya sa katawan. Sabi ng doktor, hindi ako ang doktor na mag-identify ng sakit mo. Buti pa i-refer ko kayo doon sa i-refer ko kayo doon sa Davao, parang ganyan. So yun yung na-discoveryhan ng doktor na may rectal cancer pala siya. So mula 2013 hanggang 2016, yun yung talagang naranasan niya na sakit hanggang namatay siya. Pero alam mo kung na yung pagkamatay niya? Desisyon niya talaga. At dinesisyonan namin. Hiningi niya yung pagkamatay niya dahil hindi niya kaya. Parang ganyan. So, sabi niya, yung isang beses na pupunta ako ng US, sabi ko sa kasamahan namin, hindi ako pwede kasi may pasyente ako. Sabi ng kasamahan namin, sige, ilisensya kita sa asawa mo. Sa panahon ng paglisensya, sabi ng asawa ko sa kasama ko, na naglisensya sa kanya, pwede ba namin na ipadala si Norma doon sa isang activity sa US? Sabi niya, oo naman, kasi obligasyon niya yan. Sabi niya. Sabi ng asawa ko. Ganon din ka, no? Oo naman. Sabi ng asawa ko, kasi na-relay yan ng kasama ko. Oo naman, hindi ako maging hadlang sa kanya, parang ganyan. Hindi ako maging balakid sa kanya kasi isa yan sa mga obligasyon at trabaho niya yan. Sa bagay, hindi naman siya doktor ko, sabi niya. May doktor naman ako, sabi niya. So yun. At saka naglisensya din ako formal sa kanya. Ano yung tingin mo? Kasi ito na yung kalagayan mo, parang ganyan. Na talagang alam na rin niya na patungo na sa langit. Oo, niya. talagang alam na rin niya. Saka sabi niya, sige, okay lang. Okay lang. Hindi ka lang magpawala ng signal at saka mag-avail ka ng international na communication, parang ganyan. So yun, talagang dumalo ako sa isang imbitasyon doon sa ibang bansa. At saka sa panahon yun, yung anak ko na isa, yung FR din, buntis yun. Babae. Babae, yung bunsong anak ko.
Kasi 3 lang yung anak ko, 2 lalaki at saka 1 babae. Isang episode natin yung mga Okay. anak mo. Pero Sige, ito ngayon, sige hanggang yung pagkamatay Oo. ng asawa mo. Yung pagkamatay ng asawa ko, sir, hanggang ngayon, hindi talaga ako nakapagpalabas ng aking emosyon. Parang simula, kasi 3 years siya na nagkasakit. At saka, maraming doktor pinuntahan namin. Punta kami ng SPMC, Davao. At saka doon sa Tagum, sa DRH, parang ganyan. Doon siya nagtagal. Pero by that time kasi nasa loob ka na, di ba? Hindi pa. Ah. Hindi pa. Hmm. Yun yung hinihintay ko. Kasi mainit na ako. Sige, Parang sige. sa- Ito muna. Asawa mo muna. Oo. Asawa muna. So yun yung napakasakit, sir, dahil una, tanggap niya na mamatay siya. Ito pa kasi yung kumbaga pa, balikan ko, yung pagnobyo namin, sabi niya, nagsabi agad siya sa akin, kung magkatuluyan man tayo, kung sino yung mamamatay talaga, ako yung mamamatay siya. Ako yung mas mauna, sabi niya. Hindi pa kami nag-asawa, ha? Ako yung mauna dahil hindi ko kayang maiwan dito sa mundo na buhay pa at saka titingnan ko yung mga anak. Hindi ko kaya yan. Mas mabuti pa yung ako yung mauna. Sabi ko sa kanya, naku, hindi pa nga tayo nag-asawa, yun na yung sinasabi mo sa akin. Sabi niya, basta ito yung So wala yun sa akin, parang dead ma lang sa akin yun kasi parang bunga din ng Pero yung nagkasal na kami, pagkatapos ng kasal namin, yun yung sinabi sa akin. Yun yung sinabi. Inulit niya sa akin na, sabi niya, kasi yung tawag niya sa akin, hindi norms, mang. Parang mamang, parang mang. Sabi niya, hindi ako tatawag ng pangalan mo, parang respeto. Oo. So, sabi niya, mang, pag dumating ang panahon na yung sa usapin ng kamatayan, sabi niya, dapat ako yung mauna. Sabi niya. Sabi ko, anong ikaw yung mauna? Parang ako yung mauna yata kasi tinutugis na ako. Oo, parang ganyan. Tinutugis na ako ng mga yung mga pulis at mga militar. Kasi parang ganyan. So, sa sunod na episode yun. Parang ganyan. Sabi niya sa akin, hindi talagang ako ang mauna talaga. Kasi kung ikaw ang mauna, paano na lang mga bata? Sabi niya, paano na ating mga anak? Sabi niya. So, maganda yung ikaw yung maiwan dito sa mundo para sa ating mga anak dahil marunong kang maghanap ng mga ways, parang ganyan, yung pamamaraan, paano itataguyod yung pamilya. Parang, yun yung sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, stop mo na yan. Hindi mo yung, kasi walang kabuluhan ito. Bago pa lang tayo kasal, yun ang sinasabi mo sa akin. Hindi para prepare ka, para sabi niya, prepare daw ako. Kaya nga sa 3 years na pagkasakit niya, yun yung palaging bumabalik sa isip ko, yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, buhay pa siya. Pero yung nagkasakit na siya. Wise ka talaga Wise ka talaga. Parang magkatotoo yung sinasabi mo. Sabi ko sa kanya. Smile lang siya. Yung parang ngumiti lang siya sa akin. So, yun yung parang burden sa akin, parang ganyan. At saka stress sa akin. Pero kasi yung hindi ko talaga mailabas yung emosyon ko dahil yung environment ko, palagi akong galaw ng galaw, tapos palaging kumakausap ng mga tao, parang ganyan. Parang hindi ko ma-feel ba na yung worries pag wala na siya, parang ganyan. Doon ko na-feel yung worries, yung pagkatapos ng libing. Kasi 3 lang yung anak namin, tapos yung bahay namin, di man sa yung proud. Malaki yung bahay namin dito. Parang ganyan. Tapos, kami talaga yung nag-design ng bahay.
3 kwarto, malalaking sala, malalaking kusina, parang ganyan. Kami talaga yung nag-design. Kaya yung pagkatapos ng living, sabi ko, ganito pala yung wala nang partner, parang ganyan. So, tapos ako lang yung mag-isang kumain, parang ganyan. Hindi ko talaga hindi ko na palabas yung emotion ko. Parang ganyan. Ngayon natin na ito, next episode kasi natin, yun yung medyo mas maano na next level ng buhay mo. Pero ano ngayon yung pasalamat mo sa asawa mo na? Siyempre, 100% yung pasalamat ko sa asawa ko. Una, naging responsable siya bilang ina at tatay na inaalagaan yung mga anak ko. Responsable siya bilang isang ama, paano maitaguyod yung mga anak ko. At siyempre, yung pagmamahal niya sa akin, pinakita niya talaga ako. Talagang kung sa sa Bisaya pa, palangga. O yung talagang pinakita niya talaga ang malalim na sinasabing pagmamahal niya sa akin. 2 episode pa lang, pagpelikula na ito kay Ate Norma eh. 2nd episode.